Ang mga anghel, iba-iba ang kakayahan. Iba-iba yung kakayahan, hindi pari-parihas. Sino nagbigay tulad ng servant sa una ay mayroon siyang gawain, binigay silang kakayahan. Ang mga anghel, mayroong pakpak, uli ajniha. Mayroon silang mga pakpak. Pero hindi yung nakikita natin, tulad ng sinabi ko, huwag natin isipin yung anghel tulad na nakikita natin sa, ang tawag dyan? Oo, sa mga TV. Okay, next. Ang paniniwala sa mga anghel na nagdudulot ng magandang araw. Anong nakukuha natin sa paniniwala sa anghel? Kapag naniniwala tayo sa anghel, ano ang kabutihan may dudulot nito? Okay, ang ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod. Ito yung mga sumusunod na makukuha natin pakinabang sa paniniwala sa mga anghel. Una, ang kaalaman sa kadakilaan ng Allah. okay, at lakas at kapangyarihan. Ibig sabihin, gaano kadakila, gaano kapangyarihan ni Allah subhanahu wa ta'ala, lumikha siya sa anumang gusto niya. Di ba? Nilikha ang tao sa lupa, nilikha ang mga engkanto sa apoy, nilikha yung mga yung anghel sa liwanag. Pinapakita, sabi na dito, ang lakas at kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat ang pagdakila ng mga nilalang ay nagtuturo sa dakilaan ng pagkalikha. So, lahat tayo, yung tao, engkanto, lalong-lalo na ang mga anghel, dumadakila sila kay Allah. Yun ang tanda na si Allah subhanahu wa ta'ala dakila. Di ba? Palatandaan na dakila si Allah, tayo ay dumadakila. Yung kanyang nilikha. Kaya nga pag magsala tayo, anong binabanggit natin? Allahu Akbar. Anong ibig sabihin ng Allahu Akbar? Pinaka. Hindi pwede yung Allahu Akbar si Allah ay dakila. Mali yun. Pinaka, dapat superlative. Tinatawag nila ismut tabdil. Opo, kapag sa di ba, mayroon tayong positive, superlative, ano pa yung isa? Tatlo yan. Hindi. Positive, comparative, at superlative. Kaya nga dito tayo sa comparative. Ang ismut tabdil comparative. Ibig sabihin, higit na dakila sa lahat. Kasi dapat may kumpara mo sa iba. Okay? Comparative, dun siya sa comparative, sa pangalawa. Diba? Pag malaki, yun ang positive. Pag higit na malaki, yun ang comparative, kinukumpara mo sa iba. Pag sinabi mong superlative, pinakadakila. Kaya nga, ang dapat pala na natin, Allahu Akbar, si Allah ay higit na dakila sa lahat. Hindi pa nag... Okay, yun. Dumadakila tayo bilang patunay siya ay dakila. Okay, next, number 2. Ang pagpapasalamat sa Allah sa pangangalaga niya sa mga inapo ni Adam. Sige, dahil ang iba sa mga angkin na iyon ay pinalaga para pangalagaan sila. At Sige. isinulat ang kanilang mga gawain at ibang mga angkin na iyon ay pinalaga para pangalagaan para sa kanilang kapakanan. Okay, para sa kanilang kapakanan. Okay. Ang mga anghel, nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala na mayroon pala anghel na nagpoprotekta sa atin. Yung guardian angel. Di ba mayroon ganyan? O mayroon yan? Diba? Iba yung taga-sulat. Mayroong guardian angel, lalong-lalo sa mga bata. Kaya nga, pabayaan mo lang maglaro yung bata, mayroon yan taga-bantay. Di ba minsan, hindi lang mga di ba? Mayroon yan guardian angel. Okay, mayroon din taga-sulat, mayroong ganito. Pag nalaman natin mayroong ganito, iba nagpapasalamat sa Diyos. Yung mga muntik-muntik ka na ma-disgrasya, o muntik na may mangyari na hindi maganda sa'yo, may anghel yon pero hindi mo lang nakikita. Di ba? May mga ganyan. Okay, kung malaman mo may anghel nagligtas sa'yo,
Simple sa kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang mangyari? Anong gagawin mo? Ikaw ay magpapasalamat. Yan ang sinasabi. Magpapasalamat ka kayo. Alhamdulillah! Hindi nangyari. Di ba? Okay, next, number 3. Ang pagmamahal sa mga anghel sa mga ginagampanan nilang mga tungkulin pagsamba sa Allah. Datapwat. Tatapuan tumanggi ang ilan sa likod ng mga daybon, mga naliligaw ng landas sa pagkakaroon ng mga anghel na may mga sarili katawan. Okay, yung mga ito yung pagmamahal sa mga anghel. Siyempre, pag alam natin yung mga anghel, may anghel, ganito, ganyan, mamahalin mo yung mga anghel. Pagmamahal sa mga anghel. Di ba? Mayroon dyan. Na yung pagmamahal sa anghel dahil sa kanilang mga ginagampanan mga gawain. Halimbawa, yung tulad ng sinabi natin, yung si Mikael, yung sa ulan, ginagampanan niya yung ginagawa niya yung ulan na maliliit na dumating sa atin. O kung alam natin mga anghel na ganito yung ginagawa nila, ginagampanan nila mga gawin, di mo ba mahalin? Yung nagbibigay ng sweldo sa iyo at saka may bonus ka pa, hindi mo ba yung mahalin? Na bilang na pinapangalagaan ka, binibigyan yung mga pangangailangan mo, hindi mo ba mahalin? Paano yung mga anghel? Binibigay, hindi lang siya, isa lang halimbawa yung ulan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ardi ja'ilul malaikati rusulan uli ajniha masna wa thulatha wa ruba. Pakibasa yung Tagalog. Ang lahat ng papuri. Lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay sa Allah lamang, ang tagapaglikha ng mga kalangitan at kalupaan, ang nagtakda sa mga anghel bilang mga sugo, na may kanya-kanyang mga pakpak, 2, 3, o 4. Okay, ganito yung mga anghel. Ito yung sinabi sa Quran. Mayroon silang, anong mayroon? Pakpak. Ito yung sinabi ng Quran, mayroon silang mga pakpak. 2, 3, 4, o iba pa. Si Angel Jibril nga, sinasabi natin 600. So, iba-iba yung mga pakpak nila. Nilikha sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero hindi sa ibon sabi, may pakpak, parang ibon. Huwag na natin yun. Isa sa mga paniwalaan natin, tinatawag ilmul ghaib. Yung hindi nakikita. Huwag ka nang mag-picture out. Yung palayuin mo pa yung pag-iisip mo ganyan, kung saan-saan pa. Kaya nga, kasama sa ilmul ghaib. Paniwala natin, mayroon. Okay. Okay, nabanggit sa Bukhari, sa makanyang kaluguran niya, ang propeta ay nagsabi, kapag nagustuhan ng Allah ang isang lingkod, kanyang tinatawag si Jibril at sinasabi sa kanya, katotohanan, nagagalak kay Ginoo. Kaya mga naroon sa kalingitan, katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala nagagalis. Ganito ang mangyari sa hadis nito. Ko na lang ipaliwanag ko para hindi natin magbasa, mahaba basahin. Kapag may minahal ng Allah subhanahu wa ta'ala isang alipin, sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Jibril. Kasi yun ang pinuno pala ng mga anghel, Jibril. Siya yung leader. Siya yung pinuno. Kaya sinabi ng Quran, anong sinabi? Mutain, samma amin. Yung sa suratul Hujurat, di ba? Ano yung sabi niya? Wa ma sahibukum bimajnun wala kadraahu bil ufuqil mubin. Hindi sabi niya yung kasama niyo ay majnun, baliw. Bagkus nakita niya si Jibril doon sa ufuk, yung doon sa Sidratul Muntaha, doon sa kalangitan. Ano yun? Wa ma huwa bidanin, hindi siya madamot. Wa ma huwa alal ghaibi bidanin. Ano ba? Hindi siya madamot sa mga ghaib. Kung anong sinabi niya na tungkol sa mga hindi nakikita, sinasabi niya doon. Pagtapos mayroon yun, mutain samma amin. Muta. Ang ibig sabihin ng muta, dito yung muta na muta, sinusunod. Sinusunod siya. Kaya siya yung pinuno. Mutain samma amin. Ibig sabihin siya ay mapagkatiwalaan. Si Jibril alayhis salam. Kung ano yung sinabi ng Allah kay Jibril, yun ang yun ang sasabihin niya. Mapagkatiwalaan siya.
So, sabihin niya, halimbawa, yung tao, malakas mapagbigay. Halimbawa, kasi lahat tayo, alam ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroon isa naman, palasamba. Yung isa naman, mapagpukumbaba. So, mahalin yan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag minahal ka ni Allah subhanahu wa ta'ala, tatawagin ni Allah yung Jibril. Ya Jibril, mahal ko si ganito. At sabi naman ni Jibril sa mga anghel, mahal ni Allah subhanahu wa ta'ala si ganito, kaya mahalin din ninyo sila. Imagine pati, pag mahal ka ni Allah, sasabihin, yung pangalan mo, sasabihin. Halimbawa, yung pangalan mo bro, Yusuf din ang pangalan mo no? Ay hindi, anong pangalan mo? Hasan. Hasanul Basri. Hasan. So ganon. Mayroon pa, kapag araw ng Biyernes, ang bawat pintuan ng masjid ay may mga anghel. Bawat Biyernes. Ito na. Mayroon mga anghel, na isinusulat ang bawat pumasok ng kasunod-sunod. Sino yung unang pumasok? Si Brother Ahmed. Number 1. Sunod-sunod. Number 2. Number 3. Ganun. Wala nang binanggit dito kung ilan. Ang mahalaga, sinabi dito, kasi hindi natin pwede sabihin yung bilang kung walang sinabi. Basta ang sinabi, bawat masjid, mayroong anghel na nagsusulat ng bawat pumasok ng kasunod-sunod. At kapag nakaupo na ang imam, kapag ang imam na pumunta na sa mimbar, na nakaupo na, anong mangyari? Sila ay nakikihanay na rin. Ibig sabihin, nandyan sila, nakikihanay na rin. At makikinig ng khutbah. Imagine yung mga angal nakikinig ng khutbah, tapos maglalabir pa yung mga dito. Kaya nga, nakikinig ng khutbah. At ang mga talata nito ay maliwanag na nagpapatutuo na ito yung totoo na may mga anghel. Kaya tayo, ganito pag pumunta sa masjid ng maaga, hindi yung maglabir dito. Punta ka sa masjid, salapan ng tahiyatul masjid, magzikir, basa ng Quran kung kaya mo, sunnat ka kahit anong gusto mo, ilan yung gusto mong sunnat, ganyan. Ganun ang gagawin. Pero anong ginagawa ng mga iba? Maaga pumunta ng masjid, nandyan sa labas, nagkukwentuhan. Na paano kayo susulat ng anghel? Hindi ka pumasok, nakalagay dito, yung papasok ng masjid. Yan nandyan, mag-ikot-ikot lang. Kwentuhan, punta sa labas, nandyan. Lalo doon sa amin, ganun din. Maaga pumunta ng masjid, pero nasa labas. Hindi nila alam yung mga ganito, no? Next, meron pa ba? Okay. Bakit ito tama ba yung anong kasunod? Anong kasunod pa nila sa anghel? Next page. Jinn na, no? Bakit ito yung Okay, ano na muna natin yung jinn? Okay, ang mga jinn ay may sariling daigdig. Mayroon din silang daigdig. Na lingid. Ang lingid hindi natin nakikita, ghaib. Tinatawag ghaib. Yung Tagalog ng ghaib, lingid. Ito yung ginagamit nila. Yung hindi nakikita. Hindi natin alam. Lingid. Sila ay nilikha mula sa apoy. At sila naunang nilikha kaysa sa pagkalika ng tao. Ayon sa mga historia, ayon mga nagsasabi, nauna sila na dito sa mundo. Pero ang ginawa nila, alam mo naman, magpataya na gano'n din. Kaya nga, ang pinakamabuting inkanto daw, si Satan. Kaya bilang pagpapasalamat sa kanya, bilang pagkilala sa kanya, itinaas siya daw sa taas. Sinama siya sa mga anghel. Pero noong nilikha si Adam, naging mataas siya. Kaya nilabas siya at sinumpa. O ano pa man ang mahalaga, may inkanto. Nauna pa, nilikha mula sa atin. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ هَمَئٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. Ito yung sinabi ng Quran. At sa katunayan, aming nilikha ang tao. Ang tinutukoy si Adam alayhis salam. Mula sa alabok o sa lupa.
nayari mula sa maitim na lupa. Salsal. Ito yung maitim na lupa na pagpapalit-palit ng kulay yung amoy nito. Ang salsal, ito yung ang lupa. Ano yung ginawa muna sa lupa? Katapos kinuha ang lupa, tayong mga tao, nilikha ang tao sa lupa, binasa. Kaya ang una, turab. Ang tawag doon sa lupa, turab. Halak namin turab. Di ba mayroon ganun sa Quran? Sa hadis, ganun. Pagkatapos, sinasabi ng Quran, halak na tin. Ang tin, ito yung nabasa na ang lupa, ang tawag doon tin. Yung, di ba kapag nabasa na ang lupa, pwede mo na ihulma. Anong gusto mong hulma? Ito yung ginagawa din ni Isa alayhis salam. Si Isa alayhis salam, isa sa mga mu'jiza niya, miracle niya, yung lupa, yung tin, binasa, ihulma niya parang ibon, tapos ihipan niya ganun, magkaroon ng kaluluwa, lilipad. Yun ang di magawa-gawa ng mga doktor, kasi sa panahon niya, malakas, matalino yung mga tao, magaling manggamot. So binigyan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala miracle, ano man yung mayroon na hindi kaya ng mga tao. Kasi ang miracle, ang himala, yung hindi kaya ng iba. Di ba? Yan ang himala. Hindi kaya ng iba. Halimbawa tulad ng Quran, na ang iniwan na lang na himala natin, natatangi na iniwan, ito ang Quran. So ang Quran, mayroon bang kayang gumawa ng Quran? Wala. Kasi yan ang ibig sabihin ng himala. Kaya nga tinatawag siya mu'jiza. Ang mu'jiza, kalima ajiza. Ang ajiza, ibig sabihin, manghina. Hindi nila kaya. Manghina sila na gumawa ng gawain na yun. Yun ang ibig sabihin. So kapag nabasa, ang tawag tin. Tapos ang tin na yun, hinulma. Nahulma, naging tao. Gaano katangkad si Adam alayhis salam? 60? Hindi 60 feet. Pero 60? Tama 60, pero hindi feet. 60 meters? Hindi rin 60. Sobra naman ikli, sobra naman haba. Sa pagitan ng meter at saka feet, ano yun ang tawag doon? Yard. Matahaba yung yard. Yung yard hanggang dito, no? Tama ba ko yung yard? Ang 60 big kiss. Big kiss sa Pilipino, pag sa Arabic, zira. Alam niyo yung big kiss? Big kiss. Kaya nga mag-big kiss, yung parang big kiss. Di ba dito yung big kiss? Ang big kiss ito. Kaya big kiss. Di ba kapag yung nag-big kiss, ganito yan. Naghawak kamay na mag-big kiss. So ang haba, ang 60 na ganito. Mula dito hanggang dito, 60. Big kiss ang tawag. Ano? Yung mga sinahod ang tawag ng mga Bisig. Big kiss o bisig. Dito. Dito hanggang dito. 60 na ganito. Okay. Yung ganito, ilan ang metro? Gaano ka bang metro, bro? Sino marunong sa metro? Ang metro ganito. Tama ba ako? So, ang ano niya, 60 na ganito lang. Or halos mahigit kumulang kalahating metro. So, ang isang jira, tinatawag, ay kalahating metro. So, yan natin, kung kalahating metro ito, 30 meters ang tangkad niya. Na mataas pa rin, 30. Sana kasi ang 1 meter ay meron 30 cm. So yung 15 cm. Oo. 15 times 60. 60. Kasi ang malaga, mahigit kumulang, ang dito, ang bisig, o big kiss, bisig, ano mang tawag sa Arabic, zira, kalahating metro, sabi nila. Mahigit kumulang estimated lang. So, kung kalahating metro, 60 na kalahating metro, ilan? 30. Kaya nga 30 meters. Pero ang 30 meters, taas. Ito, ilang meters ito? Sino marunong sa ano? Tatlong palapag, na ganun daw kataas. Para ito, parang 10 meters to. Ano? 10 meters to. Ay, ikaw, engineer.
Ito? Oo, kasi ganito Ganito yung Oo. Yung class niya. Oh, ito. Kapag 3 times, ilang meters to? Di, ito, taas. Kasi ang standard ko. Kasi nung sinukat yung pabila natin, sinukat, tapos yung standard. Okay, ang malaga, iyan natin, 30 meters, mataas pa rin ito. Ikaw, yung 30 meters, sabi mo, 3 palapag ng ano? Oo, basta yun na yun. Ganon siya kataas. Ang lapad niya, 7 ganito. Hindi pit ito, yung dito. 7 ganito. Ibig sabihin, 3.5 meters. Kasi 7. Ang lawak niya, pagilid, si Adam alayhis salam, 3.5 meters. Pataas, 30 meters. Tapos, sinabi ng hadith, mula doon, mazala yung yaksurul, sabi na yung tao, paliit na. Kalat? Ay, kumalat lang yan. Anong kalat yan? Kalat yun. Anong kalat yan? Kumalat na? Anong sinabi? Ay, hindi totoo yan. Sinasabi ng mga hindi totoo, gawa-gawa nila lang ng mga, alam mo na, mahilig yung mga magpasikit-sikit, hindi totoo yan. Ingki mo, nang tanggalan ni Adam alayhis salam, di pa tunaw hanggang ngayon. Di ba? Million years na, kahit sino alayhis salam, 1,000 years siya nanirahan. Ngayon na yun. Okay. Ganon kalaki si Adam alayhis salam. Tapos, palit tayo. Wala nang, siya yung pinakamalaking. Next. So, pagkatapos 10, noong naging hulma ng tao, ganun kataas, ganun kalaki, pinabayaan. Noong pinabayaan na, tumigas. Yun ang tinatawag, nung tumigas na, di ba maging itim na yan, tigas, yun ang tinatawag salsal. Yun ang sinabi sa Quran, walakad khalaqnal insan min salsal, min hamain masnun. Ay, hindi, nakalagay sa Quran, salsalin. Okay, salsalin. Min salsalin, sabi na. Waljan na khalaqnahu minan nar, min kabli, min naris samum. Okay. Na amin, tinamo isang ito, tingnan niyo yung sinabi ng Quran pagkalika sa jin. Siyang nilikha na nauna kay Adam, ito yung inkanto, mula sa apoy na napakainit at walang usok. Yung sinasabi ko sa inyo, yung gasol, di ba walang usok yung gasol? So, yung dulo, doon nilikha yung inkanto. Hindi totoo yan. Ay, hindi doon siya nilikha, basta yung apoy na yung dulo, yung apoy na walang usok, doon siya nilikha. Doon. Hindi, apoy! Apoy na walang usok, mga laser. Bakit kawad na sa laser na? Apoy na walang usok, tulad ng gasol, sinasabi ko, di ba? Apoy lang, walang usok. Okay, dito na tayo. Sabi, sila ay inobliga sa mga kautusan, tinanggap nila si Allah subhanahu wa ta'ala, pinagbawal nito kaya't mayroon sa kanilang sumasampalataya at mayroon ding hindi sumasampalataya. So, ang mga engkanto, mayroong sumusunod, mayroon din hindi. Itong sinabi ng Quran, wa anna minna salihuna wa minna duna dhalik kunna taraika idada. Basta mo yung Tagalog, Ahmed. At katotohanan, ang iba sa amin ay mabubuti at ang iba ay bukod doon palatutol. Ano? Palatutol yung tumututol. Sumusuway. Ay mga postnats na magkakaiba. Ang sekta ng paniniwala, Al-Jin 70. Okay. Ang nagsabi diyan, engkanto. Pero sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kasi hindi naman alam ng Propeta Muhammad. So sinabi ng Allah, ang sinabi ng engkanto. Sabi ng mga engkanto, mayroon sa aming mabuti, mayroon naman hindi. Tagatutol. Ibig sabihin tagatutol, hindi tinututulan nila yung ano yung pinag-utos sa kanila. So yun.
Ang ibig sabihin dito ay pangkat ng pagkakaiba ay ang bawat pangkat ay may kanya-kanyang sinusunod. Meron din silang sikta kung ganun. Iba-iba. Parang mga tao rin. Ang mahalaga parang tao sila. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kaya dito sinabi din sa suratul ano ito, sabi niya ang sino mang may takot sa pakikipagharap sa kanyang Panginoon ay magkaroon sila ng dalawang hardin. Dalawang hardin. Kaya't alin pa sa mga ibinibigay ng iyong Panginoon ang inyong pinabubulaanan. Ang tinutukoy dito, yung sinasabihan, mga engkanto at mga tao. Ang paniniil ay pinagbabawal sa pagitan nila, gayon din sa pagitan ng mga tao. Ibig sabihin yung pang-aapi. Sinabi ng Quran, sinabi ng Hadith Quds, ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharrama fala tadhalamu. O aking alipin, sabi ng Allah, Hadith Quds. Tunay sabi niya ay hinaram ko, pinagbawal ko ang, alam niyo paniniil? Paniniil. Ano yun? Paniningil yun. Nakalagay dyan, katotohanan aking ipinagbawal sa aking sarili ang paniniil, hindi paniningil. Okay ba naman, Ahmed? Magkaiba yung paniningil at saka paniniil. Ang paniniil, pang-aapi. Paniniil. Yung hindi makatarungan. Hindi makatarungan. At aking ginawang pinagbabawal din sa pagitan ninyo, kaya huwag kayong maniil sa isa't isa. Hindi kasi use yung mga manin, pang-api yung mga ginagamit mo. Bro, Hasan, na-meet mo na yung paniniil? Ayan, nakalagay yan. Diyan ha, paniniil, pakita mo. Ngayon lang. Tignan mo si Hasan, ilang taon na si Hasan. Nakatira nandito sa Luzon. Ngayon lang daw na na-meet yung salitang paniniil. Ilang taon ka na? 60. 60 plus na. Huwag nyo nang alamin yung plus. 60 plus. Okay. Gayon pa man, minsan ay, yung pang-aapi, paniniil na tinasabi ito, pinagbawal sa lahat. Sa Allah, sa mga engkanto, ganun din sa mga tao. Gayon pa man, minsan kanilang inaabuso ang tao, tulad din minsan ng pag-abuso ng tao sa kanila. Ang ilang uri ng pag-abuso ng tao sa kanila ay ang gawing panlinis, ang buto ng hayop at dumi nito. Okay. Isa sa mga uri ng pag-aabuso sa engkanto. Paano natin inaabuso yung engkanto? Inaabuso daw natin yung engkanto, ganoon din engkanto, inaabuso tayo. Madali yung engkanto, inaabuso tayo, madali. Kasi marami ito yung sapian, ano pa, yung minsan, minahamak talaga tayo. Nagkakasakit tayo, para mga, di ba? Kasi hindi natin nakikita. Minsan yung mga, may lumalabas kung anong ginawa mga. Oh, yun ang pang-abuso sa atin. Pero mayroon yung tao daw nang abuso rin sa engkanto. Paano natin inabuso? Ayon dito, sabi niya ay ginagawa nilang panglinis ang buto. Bawal panglinis. Ang tinutukoy panglinis diyan istinja. Ibig sabihin istijmar pala, hindi istinja. Ang istinja tubig. Istijmar yung panglinis, kapag umihi ka, dumumi, ginagawang panglinis ang buto at saka dumi ng mga hayop na makakain, tulad ng dumi ng baka. Kasi ang dumi ng baka, hindi siya marumi, hindi siya najis. Hindi siya marumi. Yung tayo ng kambing, hindi yan najis, hindi marumi. Kaya nga doon sa amin, sinasangag nila yan yung tayo ng kambing. Ito, oh, serious. Di ba, ginagawang gamot daw, hindi ko alam. Gagamot sa sipon. Ganun. Hindi siya sangag, di ba yung tayo ng kambing, bilog-bilog? Ha? Pero, may balita yung kape na pinakamahal na kape, yung galing sa tayo ng Kuala? Anong pangalan ng ano? Anong pangalan ng ano na yun? Hindi ilipan, yung hayop na yun. Hindi naman pusa. May nagbigay na ng magbigay ng patwa, haram ang kape galing doon.
Kasi ganito, para malaman natin. Lahat ng tae ng nakakakain, malinis. Tulad ng baka, kalabaw, kambing, manok, hindi nakakain. Lahat ng tae ng hindi nakakain ay marumi, najis. Kaya yung hayop na yun, hindi nakakain. Kaya najis. Yung pusa hindi kinakain, marumi. O yung kain. Bawal yun. Bawal ang kape na yun. Bawal. Kasi yung hayop na yun, hindi nakakain. Ang elefante hindi natin nakakain. Walang kung nakakain. Sa Thailand yung Ha? ay Basta kayo, hindi ko alam. Basta kahit anong sabi, hindi ko alam. Hindi ko alam, nakikita ko lang. Malay hindi yung nakakain, kaya bawal ang kape doon. Huwag kayong bumili. Mahal naman. Hindi naman natin kayang bilhin. Mayroon ba yun? Yan ba ata yung nasa mga Starbucks? Hindi naman. Ay, hindi naman. Akala ko yan ang mga kape sa Starbucks. Kasi may mga mahilig sa Starbucks. Hindi naman, no? Hindi. Hindi naman, no? Hindi daw. Sinabi niya niya, hindi kape na, ang Starbucks daw, hindi kape nang mula sa tayo ng hayop na yun. Okay? Paano natin naabuso yung mga engkanto sa pamagitan ng ginagamit natin panglinis sa dumi natin? Kapag lumumi o umihi tayo, ginagamit natin yung buto at saka yung tae. Dahil pagkain nila yan. Pagkain ng mga engkanto na banggit sa hadith, yung buto at yung dumi ng hayop na nakakain. Pagkain nila yan. Kaya wag niyong gawin na yung matira ng mga pusa, pagkain ng mga engkanto yan. Ang engkanto, hindi tulad natin kumakain ng kanin, kumakain ng hindi ganon. Ang tao, mayroon tayong tinatawag jawf. Bakit tayo kumakain? Mayroon tayong butas. Ito kasi yung tiyan natin, di ba, nandyan? May butas ito. May yan. Kailangan mo lagyan ng laman. Di ba? Ang engkanto, wala silang jawf, wala silang butas-butas ganito. Wala silang butas, walang mga butas ng ilong mo, walang butas ng ganito. Walang ganun. Ang engkanto, kaya hindi sila kumakain ng mga tulad ng kinakain natin. Pero binanggit sa hadis, pagkain nila yung buto at saka dumi. Ha? Okay, ayon sa Sahih Muslim, basahin mo nga ayon sa Sahih Muslim, last paragraph. Ayon sa Sahih Muslim na iunat ni Ibn Masud, sumakad niya nawa ang kaluguran ng Allah. At ang mga jin ay humingi sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng pagkain. Ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa inyo ang bawat buto na nabanggit dito sa ngalan ng Allah. Nasa mga sandaling sa kamay sa ninyo ito, ang laman nito ay balik sa dati. Gayon din naman na ang bawat dumi ng mga hayop ninyo ay pagkain ng mga hayop nila. Okay, ganun ito yung hadis na nagpapatunay na buto ang kinakain nila. Diba, humingi ng pagkain, sabi ng propeta yung buto. Tapos yung dumi ng hayop nila, ganun din pagkain ng mga hayop nila. Ito yung nabanggit pala dito, yung dumi, pagkain ng hayop nila. So, ang sinabi dito, huwag ninyong gawing panlinis ang buto ng hayop o ang dumi nito, sapagkat pagkain ito ng mga kapatid ninyong mga jin. Yung sinabi ng hadis, huwag ninyong gawing panglinis. Panglinis dito yung pang-istijmar. Okay, ang ilang uri ng pag-aabuso ng jin sa tao. Ito yung, paano na yung jin, inaabuso yung tao. Kanina yung tao sa jin. Ito naman, jin sa tao. Okay, number 1? Kanilang sinasabog ang tao sa pamamagitan ng pag-uudyok at pang-gugulo ng kanilang kalooban. Okay, ito yung waswas. Di ba nabanggit sa Quran yung sa suratul Nas? Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yung bumubulong. Binubulungan tayo.
So, binubulungan tayo sa kasamaan. Gumawa ng kasalanan. Di ba? May mga ganun. Di ba may ano, binubulungan tayo sa Satan yan. Pero, yung pangbubulong nila, yung pag-utos sa atin sa kasamaan, napakahina yan. Kasi sila, magbulong lang. Sino yung gagawa ng kasalanan? Tao. Gagawin lang ni Satan, ng engkanto, bubulong lang. Sino yung malakas? Si Satan o yung tao? Yung sarili ng tao? Ano yung malakas sa pagbulong ng kasamaan? Yung Satan o yung sarili ng tao? Mas malakas yung sarili ng tao. Pero si Satan, bubulong. Patayin mo na. Suntukin mo na. Mga ganun ba? Alam ba yung kay Kabil at sa Kahabil? Sabi niya, sige na, gumawa ka ng kasalanan. Ganun. Halimbawa, nandyan na yung khalwa. Kadalasan kasi yung khalwa. Alam niyo yung khalwa pinagbabawal sa Islam? Alam mo, Ahmed, lalo yung mga binata. Khalwa. Alam niyo yung pinagbabawal, isa sa mga pinagbabawal sa Islam, hindi lang mga binata. Lahat ng lalaki babae, pinagbabawal yung khalwa. Ang khalwa, yung lalaki at babae lang sa isang lugar, wala nang iba. Ang pangatlo nila si Satan. Ngayon, si Satan, anong gagawin? Bubulong. Kapag bubulong, pero ang sarili natin, bubulong din. Sabi na, sige, gawin mo na. Di ba? Gawin mo sa tama. Kaya ang pinakamatinding kalaban natin, sarili natin. Maari. Pero ang tinutukoy doon, sabi ng mga ulama, ay dinidiscourage sa paggawa ng kasalanan. Kung mayroon man yung literal na sabi na nakatali, hindi sila makabulong sa kasamaan sa atin. At saka bakit din yung tao na kapag sa Ramadan ay malakas sa ibada dahil nangihina din yung sarili natin. Di ba yung katawan natin kapag hindi ka kumakain, nihina din? Kaya isa sa mga way na para humina yung pagnanasa, yung fasting. Kasi kapag malakas ka, malakas din ang pagnanasa mo. Pagnanasa yung mga sariling kagustuhan ba? Kahit hindi halal. Di ba? Kahit yung haram na hanap buhay, pasukin mo, gawin mo. Ngayon alam mo na haram. Yung pagnanasa din kasama sa yung waswas ng tao. Pero alalahanin natin, ang pinakamalakas na waswas, yung waswas ng yung bulong ng sarili natin. Kaya matinding kalaban natin yung sarili natin. Parang si Satan, ang waswas niya parang kakatok lang sa pinto. Tapos sa atin, kung pagbubuksan natin o hindi. Sabi niya, gawin mo na. Dalawa na lang kayo, wala na. Walang na nakakaalam. Ganun. Ganun. Parehas naman nila babae. Ganun din. Kaya nga nangyari, alam niyo yung kwento kay Yusuf alayhisalam? Di ba? Actually, naturally ka sa tao, kahit si Yusuf, sabi ng mga ulama, kahit siya ay nabi, kahit siya gaano man katibay yung pananampalataya, nagkaroon din siya ng pagnanasa. Pagnanasa. Kasi imagine, nakita niya na yung babae, imagine, hindi yung nanganak, kasi baog yung sabi nila baog yung asawa. Siyempre yung baog ng asawa, hindi niya inano yung asawa niya. Maganda. Nakikita niya na ganyan. Kaya sabi ng Quran, walakad hammat bihi wa hamma biha. Ibig sabihin, nagkagusto yung babae, nagkagusto rin si Yusuf. Pero, pinakitaan si Yusuf alayhisalam ng tanda. Doon, hindi niya sinunod ang sarili ng kagustuhan. Doon siya tumakbo. Pero yung umpisa, talaga yung pagnanasa? Kasi tao. Ano ba ito, Hasan? Magandang babae. Kaya nga isa sa mga pasisilungin sa lilim, doon sa kabilang buhay yung sabi, rajulun,
Yung isang lalaki, tinawag ng babae na maganda, mayaman, lahat ng doon na sa babae. Pero sabi niya, inni akhafullah. Ako sabi na may takot sa Allah. Pero hindi ko alam sa mga si Ahmed. Sana Ahmed, ganun ang gagawin mo. Sabihin mo na may takot ako kay Allah. Kahit nandyan na. A'udhu billah. Yun ang sinabi ni Yusuf. Sabi niya, sabi niya, walakad hamit bi hamma bilawla araburhana rabbi kadhalika nasrifanu su. Ayong sabi na, warawadatul lati huwa fi baytiha an nafsi wa ghallaqatil abwab. Sinara na ang mga pinto, wa ghallaqatil abwab, wa qalat haytalak, halika na sabi niya. Anong sinabi ni Yusuf? Qala ma'azallah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. A'udhu billah. Innahu mathwai, innahu rabbi. Siya sabi niya ay boss ko. Mas pinaganda sabi niya ang pakikitungo sa akin tapos gagawa ko ng kalukuhan. Hindi na ginawa. So yun, isa sa mga ano niya, kaya nilang mag-udyok. Kaya sinabi dito, sa pamamagitan ng pag-uudyok. Alam mo yung udyok, no? Yung parang, sabi na gawin mo na. O, punta ka na doon, sabi na, magtinda ka na ng bawal. Gumawa ka na ng bawal. Sabi na mag-celebrate ka na ng New Year, mag-celebrate ka na ng Christmas, mga ganun. Sasabihan ka na, inuudyokan ka na papunta doon. Pero yung sarili mo naman, parang gusto rin. Pero, nasa sayo kung labanan mo yung sarili mo. Di ba naalala na, napansinin yung Christmas na dumating? Di ba sabi ng Satan, atin ka na mag-Christmas, mga kamag-anak mo yan. Tapos, sabi ng sarili mo rin, sige na. Pero, nilalabanan mo yung ano. Di ba? Yung mga ganun. Pangalawa, mag-uudyok. Pangalawa, kanilang natatakot ang tao nang sa gayon mananatili sa kanilang puso o takot, lalong-lalo na kung ang tao ay nakikipag-ugnayan sa kanila. okay, ang mga engkanto, maari magkipag-ugnayan sila sa tao. Mayroon nga yung, minsan sabi lang, naging asawa ng engkanto. May mga ganun. Hindi naman, wala. Sa atin, hindi tayo naniniwa. Kapri, tikbalang, ano ba? Duwindi, aswang, ano pa? Mga manananggal. Manananggal natin mga ganun. O ano man. Wala tayong pinapaniwalaan dyan. Ang pinapaniwalaan natin yung kanto. Ang ano lang yung kanto, pwede sila mag-anyo kung anong gusto nila. Pwede sila mag-anyong kabayo. Yun na tayo naging tikbalang. Mag-anyong duwindi, yung mga sinasabi natin duwindi, nag-anyo na maliit. Naka yun. Kung nagpakita man yan, nasa sa kanila yun. Pero ang may sizes sila. Mayroon din kanya-kanyang lakas. Mayroon malakas, may mahina din. Parang tao rin. Tao may malakas. Alam mo, si Awais, mas malakas kaysa sa akin. Kaya nga, mayroong malakas, may mahina din. Tinatawag sila Ifrit. Yung jinn, tapos Ifrit. Ifrit yung binanggit sa Quran. Yung sabi niya kay Sulaiman, sino sabi niya makapagdala? Tinawag niya ang lahat ng mga alipuris niya, mga laking sundalo ni Sulaiman. Sulaiman hari. Sabi niya, sino sabi niya ang makapagdala ng Ars, yung trono? Ang trono bang tawag doon? Trono ni Bilqis, yung hari ng Yemen, na papunta dito sa Palestine. Malapit lang naman yun, no? Yung Palestine, Saudi Arabia, tapos Yemen. Kita niyo yung mapa, geography. Okay. Ngayon, sabi niya, sino yung, nandun sa Yemen yung si Bilqis. Sino sabi niya yung makapagdala ng Ars, yung trono niya? Yung inuupuan, di ba kapag mga hari, may inuupuan yan, yun ang tinatawag Ars, trono niya. Sabi ng Ifrit, tinawag, wakala Ifrit. Ifrit ang tawag. Sabi niya, ako sabi niya, dadalhin ko sa'yo, ay ang bilis niya, ang lakas niya, bago ka sabi niya tumayo sa upuan mo, ay nandito na. Na ang layo ng Palestine, ay Yemen, papuntang Palestine. Sabi nila, kablaan takuma may makamik. Ibig sabihin, sabi na, kung literal yun, bago ka tumayo, pag tatayo mo ganyan, pag tayo mo, nandyan na. Ang gano'ng kalakas ano. Sabi naman ng mga ulama, ang ibig sabihin ng bago ka tumayo, ibig sabihin, bago ka matapos, di ba, yung opisina,
Nag-opisina sa ganyan, bago matapos yung pag-opisina. Ganon. Ibig sabihin, kalating araw, buong araw. Pero mabilis pa rin yung buong araw. O yung kalating araw. Mabilis pa rin. Pero sabi ng isa sa mga may kaalaman, ako sabi niya, dadalin ko dito, sabi niya, yung trono ni Bilqis. Pag ganyan mo ng mata mo, pagbukas mo nandyan na. Gano yung yung tarpuk, yung isang kislap mata ba tawag dyan? Kisap mata. Isang kisap na mata, pag ganyan mo, pag bukas mo ng mata mo, nandyan na. Ha? Hindi. Ang sinabi dito, sinabi na mayroong kaalaman. So, sabi ng mga ulama, sabi niya ay maari anghel, pero marami sa mga mufassirun, sabi niya tao ito. Sinabi ng isang tao. Pero alam niya yung magkaiba yung kaalaman. Kasi pag may alam ka, anong paliwanag nila, paano nagawa yun? Nagawa yun. Anong ginawa? Nagsun na lang ng 2 rakaat, tapos humiling sa Allah subhanahu wa ta'ala, tinawag niya ang pangalan ni Allah, kung tatawagin mo na ibibigay sa'yo. Panalangin niya, isang kisla mata nandyan. So yung inkanto, saan na tayo? Ay, ano yan? Ugnayan. At kaya nilang takutin ng mga tao. Kanilang tinatakot ang tao. Kaya nilang takutin ng mga tao. Kaya nga tayo, pero alalahanin natin, wala silang kapangyarihan maliban kung paintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat huwag tayong matakot. Kaya nga, tingnan mo yung tao, ito yung ano niyo. Pag halimbawa gabi, takot pumunta sa CR, sabi na may multo, may ganito, ganyan. Ano nangyari? Nagkakatotoo. Tama? Nagkakatotoo. Pero kung wala kang takot, wala kang kinakatakutan, papunta ka labas, wala naman. Pero yung iniisip mo mayroong ganun, natakot ka na kasi. Yung kinakabahan ka lumabas, pero ingihi ka na. Mayroon lang gumalaw na butiki, na ano ka na. O mayroon lang humangin, na gano'n ka na. Kung gano'n ka, madali kang takutin ng mga engkanto. Kaya nga, dapat tayo hindi natatakot. Huwag tayong matakot. Pero kung may pinararamdaman akong gumalaan doon. Na huwag ka lang matakot. Pero kaya ka nang dalawin. Tinatakot ka daw. Maari. Kasi may ka pa. Pero huwag kang matakot. Dapat, hindi naman sila makabigay ng pinsala sa'yo. Ang nagbibigay lang ng pinsala, si Allah, walang iba. Ang nagbibigay ng kabutihan, si Allah, walang iba. Kaya nga ang sinabi ng hadith, kullawid stamatil insu, wal jin. Ibig sabihin, kahit pasabi na magtipon-tipon, magtulong-tulong, ang lahat ng engkanto at ang lahat ng tao, nabibigyan ka ng kasamaan, hindi ka sabi niya bibigyan. Maliban kung ano lang ang nakasulat sa sinulat ng Allah. Ganon din ang kabutihan. Kahit mag-ipon-ipon ang engkanto, mag-ipon-ipon ang lahat ng tao, magsama-sama na lahat. Bigyan ka sabi na ng kabutihan, hindi ka mabibigyan. Maliban kung ano lang ang isinulat, ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa'yo. Tila mo yung hadis? Walang makapagbigay ng kabutihan, walang makapagbigay ng kabutihan, kapahamakan, wala. Maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung napahamak man tayo, pinahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala, maari tayo ay may kahinaan. Kaya nga actually yung mga sinasapian, ang sinasapian, kadalasan yan, yung mga na-stress, mga depressed, mga ganun, yung mayroong problema ba. Kaya nga, kapag may sinapian yan, itanong nyo agad yung background. Background agad yung tanongin ninyo. Malalaman ninyo, ano yan, yung maraming problema dinadala. Dahil sa daming problema, doon ihina ang tao. Di ba, kapag mayroon kang stress, yung iniisip mo yung problema, yung iniisip mo may nakalipas, doon ihina ang tao. Pag ihina, doon sila nakakapasok. Ganun ang ano ninyo, ha? Kaya nga, huwag niyo mag-isip ng problema. Kasi problema na yan, nandyan na. Tawanan mo ang problema. Sinasabihan na kayo ni Freddy Aguilar, tawanan mo
Ano yung problema? Huwag mong kuwan yan. Walang maidudulot na pag-iisip mo sa problema. Maliban, ihina ka. Di ba? Ihina ka. Kapag mahina ka, doon ka madali kang mapasok ng mga engkanto na ito. Kaya nga sa atin, huwag tayong mayroon bang na-engkanto na, halimbawa malakas? Wala, kadalasan yan. May problema. So, ano pa? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaka. Basahin mo Ahmad yung Tagalog. At katotohanan, Ang katotohanan may mga lalaking tao ang nagpapakupok sa mga lalaking jin. Kaya mas lalo silang nililigaw ng mga ito. Ang jin 72. okay, tinan mo yung Quran, sinabi ng Quran. May mga tao daw na humihingi ng tulong sa mga engkanto. Imagine, may tao daw ganito. Nagpapakupkup. Sabi mo, pumunta sa puntod. Ano yung tawag nun yung parang puntod ba? Hindi na puntod pala, yung parang bundok-bundok na ano. Ano yung tawag doon? Punso. Pupunta sa punso. Di ba kausapin yan? Bari-bari. Ano yan? Sabi niya, ilayo mo kami, huwag kami mapang. Ano pwede yung ganun? Ito yung sinasabi Ya'udhuna birijalin. Nagpapakupkup sa mga engkanto. Yung ganun. Bari-bari. Nandito kami, huwag mo kami dadaan kami. Ilayo mo kami sa kapamakan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya't mas lalo silang naliligaw. Pero may lagi silang makakan. Yan ang napailit. Tubig. Ang ano lang, mag-bismillah tayo. Bismillah. Maaari, kasi hindi natin ito ng maaari. Kaya nga, mayroon yan yung mga ahas, kapag ahas na itim ba? Bawal natin kasi makaingkanto. Tama ba ako, ahas na itim? Yung itim, ahas na puti? Ahas na itim ata yung pagkalam ko. Yung itim na itim. Mayroon, yung nabanggit sa hadis, mayroon isang sahabata parang pinatay niya. Sinaktan niya, engkanto pala yun. Mayroon yung black ata mga pusa ganun. Yung black talaga, walang ano. Wag niyo yung ano yan, wag niyo saktan, palayuin niyo lang. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ahas na itim. Yung na itim. Hindi pwede patayin, baka yung kanto ito. Lalo nga lang bigla nandyan, hindi pwede. Pero wala namang, yung sawa, yellow. Yung itim na itim, wala namang ganito namang ahas. Kasi yung kadalasan ng ahas na dito sa atin, lalo sa Pilipinas, yung sawa. Yung minsan may kulay yellow, minsan yung kulay daga parang brown. Na wala naman. Yan mga green, yung itim. Alam yung kung meron silang mga ganun na, yung i-judge ka sa mga ano. Ang mahalaga, gawin mo yung anong tinuro ng Islam. Sabi na huwag patayin. Huwag patayin. May mga hayop na bawal patayin. Ano yung hayop bawal patayin? Langgam. Kapag bawal patayin. Kung ang lahat ng bawal patayin, bawal na rin kainin. Ay, wala namang problema nakaka-harm. Pero yung actually pinagbabawal patayin. Pero nakaka-harm, nakakapinsala, wala tayong magawa. Wala namang problema na kapapahamak. Pero kung sila ay papatayin mo, bawal sila patayin sa pamagitan ng apoy. Bawal na patayin ang tulad ng langgam, patayin mo sila sa pamagitan ng apoy. Kasi sabi ng hadith, walang nagpaparusa sa apoy maliban kay Allah. Hindi pwede. Bawal ninyo. Kung sprayan na lang ninyo, kung halimbawa nakakapinsala. Actually, aalis naman yung langgam. Maglinisan mo lang yan, aalis naman. Pero kung talaga nakakapinsala, mayroon ka ng dahilan. Kaya nga, kung nakakapinsala na. Basta, bawal patayin, kasi sa mga bawal patayin langgam. Ano pa yung bawal patayin? 5 yun yung binanggit sa hadis. Ano pa? 5. Lamok, hindi kasama. Patayin niyo yung lamok. 5 ang bawal patayin.
Kasama dito yung langgam. Bubuyog ba? Nakasama ba yung bubuyog? I-search na lang ninyo kung ano yung mga hayop na bawal patayin. Search nga ninyo kung may mga, ano dyan. Mga hayop na pwedeng patayin. Oh, mayroon inutos na patayin. Mayroon din inutos na patayin. Ang lizard, di ba, sabi na kapag isang palo, mayroon kang 100 na gantimpala. Pero kung dalawa, mababawasan na. Dapat yung palo isang patay agad. Oh, yung butiki. Pakisearch nyo ngayong yung bawal patayin, mga hayop na bawal patayin. Okay, next. Ang alin? Mayroon. Nabanggit sa hadis ito nung sa Arif na ba ano? 5 yan. Ibon. Bawal patayin. Sige nga. Sa Islam ha? Bawal patayin sa Islam. Bawal patayin sa Islam. Hayop, bawal patayin sa Islam. Tingnan natin. Okay, ito yung sinabi ng mga propeta sallallahu alaihi wasallam. 5 mapinsalang hayop na ipinag-utos patayin. Ito pala yung ipinag-utos patayin. Uwak. Ang uwak, ito yung hayop na masama. Magnanakaw. Magnanakaw yung uwak magnanakaw to. Alam niyo bakit siya yung pinadala rin sa yung kay Kabil sa Kabil? Bakit nakita ka po parang mga silver, mga gold, tapos parang pupunta po sa ibang bahay, parang ulitin si Papa sa iyo. Oo. Kaya nga, ayon sa kwento, mababasa mo sa kwento, noong Sinong alayhis salam, di ba, nagbaha, buong mundo, ibig sabihin talaga, walang natira yung pati yung pinakamataas bundok, ay inabot. Ibig sabihin, walang lupa. Ang una niyang inutusan para tingnan kung may lupa na, may dadaungan na uwak. Pero hindi nakabalik. Bakit hindi nakabalik? Bakit hindi nakabalik? Kumain ng mga bangkay. Kasi kumakain kasi sila ng mga bangkay. Yung mga uwak. Pangalawang inutusan ay kalapati, yung hamama. Yung kalapati. Yung hamama, inutusan, pag nakabalik, may dala siyang dahon. Pag dala na yung dahon kay Nuh alayhis salam, sabi niya, humupa na. Yung mga kwento lang. Pangalawa yung Scorpion. Daga at asong ulol. Ito ay inulat kay Bukhari. Kaya hadis ito. Ay, 4 lang pala, no? Yung bawal patayin. Wala yung bawal patayin? Okay. Okay, ito yung bawal patayin. Para alam ninyo, hindi yung patay kayo ng patay ng mga mayroon palang bawal. Ano yung bawal? Langgam, bubuyog, ano pa? Ha? Hudhud. Ang hudhud, bakit bawal sila patayin? Sila yung nagbubutas. Nagbubutas ng kahoy. Oo. Yung binubutasan nila yung kahoy. Ayun, mayroon parang dito. Hudhud, ano pa? Ha? Surad. Surad, parang ibon yan ata, ibon. Ha? Fahad. Sak. Surad. Baka ano yan? Baka ibon yan. Uri ng ibon yan. O, ibon. Tapos, panglima? 4 lang. Okay, yun. Yun ang bawal patay na. Langgam, bubuyog. Ano pa yun? Yung ibon, wala naman sa Pilipinas yung isa. Hudhud. Wala namang hudhud dito. Bira nakikita yun. Sa amin, nakikita kami yung nagbubutas. Minsan, kawawa yun. Pag malakas ang nila, hindi nila matanggal yung tuka nila. Naiiwan. Mayroon gano'n.
Okay, next. Ang pakikitungo ay may dalawang uri. Okay, paano tayo makitungo sa mga engkanto? Dalawang uri. One. Number one. Ang pagkikipagbuno sa Diyos. Okay, ang pakikipagbuno pala ito ay may dalawang uri. Una, Ang pagkikipagbuno sa Diyos. ano yung pakikipagbuno? Wrestling. Ang pakikipagbuno. Wrestling. Okay, ang pakikipagbuno sa karamdaman ng katawan. Ito yung sa katawan, di ba? Talaga, maari katawan sa katawan. Nangyari ito sa mga nauna. Maalala yung kwento, last na. May isang, doon sa lugar na yon, may isang puno, sinasamba ng mga tao. May isang tao, sabi niya, hindi pwede, kasi shirk. Kinuha niya yung palakol. Sabi niya, putulin ko ang puno na ito para hindi sasambay ng mga tao. Ang nangyari, hinarangan siya ng jinn, ng shaitan. Sabi ng shaitan, saan ka pupunta? Dala-dala mo yung palakol. Sabi niya, yung puno na yun sinasamba ng tao, puputulin ko. Sabi niya, wag na. Wag na, sabi niya. Ganito sabi niya, bigyan kita labi niya kada araw, 30 ano. Yung una pala, nag-ano sila? Sabi ng shaitan, wag. Sabi na gusto ko. Naglaban sila. Yung wrestling ba yan? Naglaban siya. Natalo niya si Satanas, yung taong ito. Natalo niya. Noong natalo niya, sabi ni Satanas, wag mo na papuntahan, wag mo na. Ganito sabi niya, bibigyan na lang kita, sabi niya, kada araw, umaga, mayroon kang 3 dinar. Pagkagising mo, tignan mo yung unan mo. Mayroon 3 dinar. Sige, sabi niya, hindi na tinuloy. Tapos, kinaumagahan, tiningnan niya. May 3 dinar. Next day, may 3 dinar. Pangatlong araw, wala na. Nasabi na, puntahan ko na. Kinuha niya ulit yung palakol niya. Pagkuha na ng palakol, puputulin ko. Hinarangan siya ulit. Sabi niya, saan ka pupunta? Sabi niya, putulin ko, sabi niya yung ano na yun. Puno na yun. Sabi niya, wag. Sabi niya, wala nang ano, wag na. Wala ka nang binigay? Wala ka nang binigay 3 dinar? Tapos, nag-wrestling sila ulit. Natalo na yung tao. Bakit siya natalo? Bakit siya nanalo sa una? At bakit siya natalo pangalawa? Nanalo siya sa una, gusto niyang putulin ang puno dahil ikhlas. Ginawa niya para kay Allah. Tinulungan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero sa pangalawa, hindi na. Dahil sa dinar. Kaya wala na lang tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala. Natalo siya. Kaya yun siya, bakit ka natalo ko ngayon? Dahil sabi na, ganun ginagawa ng shaitan. Babaguhin yung intensyon mo na wala na. Pag iba na yung intensyon mo, wala na yung tulong ng Allah. Kasi hindi na para sa Allah yung pagpuputol ng puno. Ayun. Kaya nga, kinukwento na makikipag-away o wrestling ang engkanto, maari. Maari yung karamdaman ng katawan. Yung mga ito yung mga nagkakasakit ka dahil sa engkanto. Di ba? Mayroong ganun? Engkanto yung dahilan? O, mga ganun. Ganun. Maari silang na makapagpapinsala sa atin. Una, sa katawan. Dito naman, basta maging ikhlas ka sa Allah, malaki yung, kaya nga tinuturuan tayo ng mga binabasa sa umaga, binabasa sa hapon, para ligtas tayo. Halimbawa, yung 2 pool, Qul a'udhu birabbil falaq, Qul a'udhu birabbin nas, ligtas ka mula sa pangkukulam, mula sa mga inggitiro. Yan yung Qul a'udhu birabbil falaq. Kung binasa mo yan sa umaga ng 3 beses sa hapon, hindi ka tatamaan ng mga inggitira sa kapitbahay mo. Protection ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi ka rin tatamaan ng mangkukulam. Yung Qul a'udhu birabbil falaq. Yung kulam, hindi ka kanayin. Kahit mismo yung mangkukulam, sinasabi niya, ang pinakamahirap na kulamin, Muslim. Lalo na yung mga nagsasala, mahirap na lang kulamin yan. May protection tayo. Kaya ang Islam, tinuturuan natin ng protection. So taasin, kaya nga basahin natin yung Qul a'udhu birabbil falaq, Qul a'udhu birabbin nas sa umaga. Ganun din pagkatapos ng Maghrib. So, Ayatul Kursi. Ayan, mga kwan. Okay, hanggang dito lang tayo.